Kalalabas lang ng bagong Honor X8B. Isang smartphone na may magandang design, display, camera, at performance. Kaya hi guys, I'm Dan and tara, check natin kung sulit ba itong bilhin. Before we start, meron nga rin pala tayong unboxing video na ito sa YouTube Shorts natin. At meron din tayong unboxing and first impressions article sa balastech.com. Kaya check nyo rin yun later after nyong manood. So mag-start siguro tayo sa design and build quality niya na panigurado magugustuhan nyo dahil personally, nagustuhan ko talaga ito. Meron kasi itong curved display or round po yung edges niya na medyo bago sa paningin ko. Ang available nga palang colorways nito ay glamorous green, titanium silver, and midnight black. And ang colorway na nasa atin ay yung glamorous green na kakaiba doon sa apat. Ang design kasi or texture nung likod nung tatlo ay matte, while yung likod nitong glamorous green ay leather, kaya sobrang premium nito tignan. I'm not sure lang kung gaano katibay yung leather nito, like kung magbabakbak ba siya kapag nagasgasan. Pero gamitin nyo na lang yung kasamang jelly case para na rin maalagaan nyo. Meron nga rin pala itong flat sides na nagustuhan ko rin dahil mas madali siya hawakan. Then speaking of sides, makikita nga pala natin sa left side nito yung SIM tray niya na dual nano SIM lang. While nasa right side naman po yung volume rocker and power button / fingerprint scanner nito. Nasa bottom naman ito yung microphone, USB-C port, and yung down-firing stereo speaker. Meron din po itong secondary microphone na makikita natin sa taas. Isa sa mga nagustuhan ko dito sa phone na ito is yung weight niya. Dahil sobrang nipis at sobrang ganya lang po hawakan. Kaya sa pitong phone na meron ako dito ngayon, mas trip ko pong gamitin itong Honor X8B kasi 166 grams lang po yung weight niya, kaya hindi siya nakakangalay gamitin. So far, ayos naman po yung materials na ginamit dito at mukha naman pong matibay itong Honor X8B. Kahit nga yung frame nito, masasabi kong solid. Next naman natin na pag-uusapan is yung camera niya na sobrang pinagmamalaki din ng Honor. Meron po kasi itong 108 megapixel main camera, 5 megapixel wide and depth sensor, at 2 megapixel macro lens para sa rear camera setup niya. Sa harap naman ito yung 50 megapixel selfie camera at LED flash. Ngayon na lang ata ulit ako nakakita ng smartphone na may LED flash sa harap, kaya ayos din to. Then kung photos ang pag-uusapan, masasabi ko namang goods na yung makukuha yung image quality dito, lalo na kung i-turn on nyo yung AI mode. Mag-expect din kayo ng sharp images since mataas po yung megapixel ng main camera at selfie camera nito. Kaya kung mahilig kayo mag-picture, swak na itong phone na ito sa inyo. Sa low light naman, humanga ako dito since maganda na yung nakuha nating photo sa night mode. Sharp pa rin naman kasi siya kahit naka long exposure. Pero syempre, kailangan pa rin stable yung kamay nyo kapag naka night mode kayo para mas maganda po yung result na makuha nyo. Easy lang din naman mag-selfie dito kapag nasa low light kayo kasi nga may LED flash din po ito sa harap. And speaking of stable nga pala, wala po itong OIS or EIS, kaya mag-expect din kayo na shaky yung video na makukuha nyo dito. Kung quality ang pag-uusapan, ayos lang naman since sharp naman po siya. Talagang wala lang po itong stabilization. Pero kung ayos lang naman sa inyo yon, I think solid na rin sa inyo itong Honor X8B. Ang mga camera modes nga pala na available dito ay aperture mode, na parang portrait mode din pero for objects. Then meron din itong night mode, portrait mode, photo and video, pro mode, slow-mo, panorama, HDR photo, time-lapse, watermarks, super micro, dual video, high-res, scan document, and story mode. Then ito nga pala yung mga sample photos and videos natin. Front camera video test, naka 0.8 times po siya. So yan, medyo shaky siya kasi walang stabilization. So switch natin sa 1. Yan. Okay naman yung quality niya, talagang shaky lang. Pwede rin kayo mag dual view video. So yan, naka front tsaka rear cam para yan, kung may sakaling i-showcase kayo, pwede nyo gamitin yung dual video mode. Ito, front camera video test.
Naka 0.8 siya. Naka wide mode. Okay lang ba? If you want a premium looking display, for me, goods na ito. Since katulad nga nung sinabi ko kanina, meron po itong curved display or round po yung corners niya, na para sa akin ay yung nagpa-premium look sa kanya. Besides, meron din itong Magic Capsule na napaka-useful din dahil it displays real-time app information. The Honor X8B also comes with a large 6.7-inch Super AMOLED display na may Full HD Plus resolution. At supported nito ang 100% DCI-P3 color gamut, 90Hz refresh rate, always on display, at up to 2000 nits max brightness. Idagdag nyo pa dyan yung 3240Hz PW dimming display feature na makakatulong sa comfort ng eyes nyo. Malaking tulong yung ganitong eye comfort feature that can relieve eye fatigue. Goods din yung display niya para sa mga palaging nasa outdoors dyan, considering na mataas yung max brightness nito. Paniguradong hindi kayo mahirapan manood ng vlogs ko kapag nasa labas kayo ng bahay. Na-enjoy ko nga rin pala manood dito dahil vibrant and very lively po ng display niya. Tsaka di ko alam kung placebo effect lang, pero for me, mas-sharp po yung display nito compared dun sa mga previous phone na ni-review natin. And kung mahilig ka naman manood, do take note lang na single firing speaker lang po ang meron dito. Kaya hindi ganun ka-immersive kapag nanonood kayo. Pero don't worry, maganda naman po yung sound quality nito. At isa pa nga pala guys, i-take note nyo rin na wala itong audio jack, kaya need nyo ng wireless earbuds dito. When it comes naman sa performance, decent naman po yung magiging experience nyo dito. Naka 6nm Snapdragon 680 chipset na rin naman kasi ito, paired with 8GB RAM plus 8GB Honor RAM Turbo or yung RAM expansion feature nila, and up to 512GB of internal storage. Yung Honor X8B nga po pala natin ay 512GB variant na makakonsider natin na computer level storage. Kung tutusin naman kasi natin, sobrang laki na ito. Perfect na for long-term use. Kasi sa ganitong kalaking storage, baka kaya nyo mag-store dito ng up to 125,000 plus na pictures. Sa operating system naman po, or OS, it runs Magic OS 7.2 based on Android 13 out of the box. At first time ko nga lang pala makasubok ng Magic OS, and ayos lang din naman siya for me. Although may mga nakita akong bugs or instability sa software niya, pero for sure, i-fix ito ni Honor in the future. At dahil naka Snapdragon 680 chipset lang naman ito, goods lang po ito for light gaming like Mobile Legends and Call of Duty Mobile. Pwede rin naman kayo maglaro dito ng Genshin Impact, pero mag-expect kayo ng frame drops and lags dahil sobrang bigat po ng game na yon. Pero kung ML and CODM lang naman ang pag-uusapan, sobrang smooth din naman nilalaroin dito based on my experience. Don't get me wrong guys, dahil capable naman po yung Snapdragon 680, kaya kayang-kaya rin itong Honor X8B yung mga usual apps natin na ginagamit like Facebook, YouTube, Netflix at iba pa. Sa benchmark naman, nakakuha po ito ng 320,000 plus na Antutu benchmark score at 7,435 score naman para sa PCMark Work 3.0. Regarding naman sa battery, kahit 4,500 mAh lang yung battery capacity ng Honor X8B ay tumatagal naman po ito sa akin ng buong araw. Pero minsan, twice ko po itong chine-charge sa isang araw kapag heavy usage po tayo. Like kapag nakakailang games tayo sa Mobile Legends or babad tayo kakascroll sa social media. And ang nakuha nga pala nitong result sa PCMark battery benchmark ay 12 hours and 35 minutes. Medyo mababa yon pero ayos lang din naman. Buti na lang din, mabilis lang din ito i-charge dahil supported po nito ang 35 watts Honor Supercharge. Then sa charging time naman, since maliit lang naman yung battery capacity ng Honor X8B at supported nito ang fast charging, ay umaabot lang ng almost 1 hour para i-charge ito from 20% to 100% na mako-consider natin na mabilis na rin. So para naman sa pricing ng Honor X8B, mabibili nyo nga pala ito for only 12,999 pesos. And ilalagay ko na nga lang pala sa description box kung saan nyo ito mabibili. So para sa verdict natin, masasabi ko naman pong sulit na rin itong Honor X8B. Since naka Snapdragon 680 lang ito, di ko po ito may recommend sa mga heavy gamers natin dyan na naglalaro ng mga mabibigat na games katulad ng Genshin Impact. Pero kung ikaw ay smartphone user lang na mahiling magpicture, sulit ka na dito dahil maganda yung image quality na makukuha mo. Yun nga lang, kung mahilig ka rin mag-video, di ko may recommend sa inyo ito since wala po siyang stabilization. Pero kung ayos lang din naman sa inyo yun, edi okay lang na bilhin nyo ito. Pero bukod naman sa camera, for me, naging sulit din ito dahil maganda yung design at display nito. Kaya kayo, anong masasabi nyo dito sa Honor X8B? Sulit na ba sa price na 12,999 pesos? I-comment nyo naman yan.
And I think ayun lang naman para sa video natin today. Thanks for watching. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.